Ang kwento na ito ay nangyari ng tatlong magkakasunod-sunod na araw. Habang naghihintay ako ng laro, meron akong nakausap na isang kaibigan. At dahil alam niya na galing akong seminaryo, umikot ang usapan namin patungkol sa relihiyon. Nabanggit nga niya na may mga relihiyon na ang iniisip ay sila lang ang masasagip. Wala naman naging debate. Nagkaroon kami ng magandang exchange of ideas. Sabi ko nga sa kanya, we are saved by the grace of God, so no one would boast. Walang sinuman ang dapat na magmayabang sapagkat ang dahilan kung bakit tayo maliligtas ay dahil sa grasya ng Diyos. Ang ibig sabihin naman ng grace o ng grasya ay it is a gift that is freely given to us. Something na hindi tayo deserving, pero binigay sa atin ng Panginoon. For by grace you have been saved through faith, through Jesus Christ. Dahil dito, natandaan ko ang isa sa pinakapaborito kong verse sa Bible. At yun ay ang John 3:16. For God so loved the world, that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Kinabukasan naman, pagkatapos ko maglinis dun sa isang parte ng bahay namin na matagal ko nang hindi nalilinisan, ay meron akong napansin na nakasabit doon sa pader. Nung nakita ko, nagulat ako dahil meron itong parehas na mensahe. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sa nakalipas na 2 linggo, binalik ko yung nakagawian ko noong nasa seminaryo pa ako. At yun ay ang makinig ng misa araw-araw. Pero nung March 6, hindi ako nakapagsimba. Kaya minabuti ko na lamang na basahin kung ano ang gospel nung araw na yun. At yung nag-search ako para malaman ko kung anong gospel ng araw na yun, ay nagulat ako sa nabasa ko. Ang nabasa ko ay ang parehas na mensahe nitong nakaraan na mga araw. Kung makikita natin dito, meron nakalagay, verse before the gospel. At yun ay ang parehas na John 3:16. Ang personal reflection ko sa parehas na mensahe nitong nakalipas na araw ay pinapaalalahanan lang tayo kung gaano tayo kamahal ng Panginoon at kung papaano namatay si Jesus para lang tayo ay mabuhay, para tayo ay mailigtas. Ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinuman ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ganyan tayo kamahal ng Diyos Amang nasa langit.